don't ever put a superfluous makeup on your face. Superfluous. Superfluous. Ang ibig sabihin ng superfluous mga sombreros ay sobra sa pangangailangan mo or sobra sa gusto mo. Ang mga possible synonyms po nito ay excess, extra, unnecessary, surplus, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. Is there any superfluous love? Is there any superfluous love? Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang love. Reminder lang po ito, levels of love natin, Mark 12:30-31, New Living Translation. And you must love the Lord your God with all your heart, your soul, mind, and strength. The second, ito yung level priority natin ha. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than these. Magtanim ay di biro, tet malu, werpa, di naman makatayo, di naman makaupo. Very good ka sa akin, ha? Kalam sa kalam, mamulaklak ka ng bonggang bongga. Rep, dahon mo, very good ka sa akin, ha? Tet malu, werpa, napakagaling, napakagaling. Tet malu, asan ba yung aking? Tet malu, werpa, dito. Tet malu. Werpa, very good. At malu, sa kalam, arep, wow, very good naman ang toto namin. Siyempre nagdidilig siya, oh, wow. Good vibes ko ngayong araw. Ka sa akin, mukhang may bibigyan ako ng premyo mamaya. Werpa, pet malu. Very good, very good. Aba, nagdidilig ang anak ko. Pet malu. Mukhang very good yata. Anong nakain mo, anak, ha? Parang iba yata ang ihip ng hangin ngayon at nagdilig ka ng halaman natin. Very good, very good. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Wow! Siyempre, mabait tong anak mo, ma. Kanina pa ba ako magmamana, ma? Edi sa mama kong pero pagpatuloy mo na yan, very good talaga ang anak. Lantita. Lantita ngayong araw. Mama kong very good, very good. Isang malaking check ng right med. Very good, very good. A few moments later. Sakalam. Oh no! Ano nangyari dito? Ba't ang dami ng kalat ng bulaklak? Toto! Anong ginawa mo, ha? Sakalam. Pinaggugupit mo yung mga bulaklak ko! Sakalam. Mababalik ako sa iyo. Sakalam. Tingin mo ko dyan, ha? Tingin mo ko dyan, ha? Tingin mo ko dyan. Ma. Tingin mo ko. Ba't mo pinaggugupit ang mga bulaklak? Sorry, mababaliw ako sa'yo. Oh? Mababaliw ako sa'yo. Mababaliw ako sa'yo. Kala ko pa kanina. Padilig-dilig ka pa ng halaman. Pinaggugupit mo na ngayon. Katinis kang bata ka. Anong ginawa mo? Ha? Mababaliw ako. Ang mga halaman ko. Pagupit nga ako ng isa pa. Ha? Bata ka. Kaya kayo. Ha? Ang gunting, huwag niyong gamitin na paggupit sa mga bulaklak yung walang pahintulot ng nanay mong plantita. Ha? Hindi. Hangir ang abutin mo. Hangir! 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 Ahay kubo, kahit namunti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas, 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 singkamas. Sorry. Sandok pala to. Akala ko microphone. Sorry. Sandok pala. Sandok na may kanin, no? Ojeva. Trivia time mga sombreros. Ang pinakamalaking bulaklak sa buong daigdig ay ang napakabahong Rafflesia na matatagpuan dito sa atin sa Pilipinas mga sombreros. Ang discoverers nito ay sina Sir Stamford Raffles at Joseph Arnold, kung kaya ang scientific name nito na Rafflesia arnoldii ay hinango mula sa last names ng dalawang discoverers nito. Pero ang hawak-hawak ko po ay hindi Rafflesia. Bulaklak ko ito ng bougainvillea, ha? Bougainvillea. Mga sombreros, ano nga ba ang sinasabi ni Lord tungkol sa bulaklak? Given na po na tayo po ay inatasan ni Lord or inassign ni Lord even the time began, even the world was first created, na tayo po ay maging tagapangalaga or mag-alaga at maging tagabantay ng kanyang mga creation kagaya nga ng bulaklak or halaman.
Pero ano pa nga sinasabi niya tungkol sa bulaklak? Basahin po natin 1 Peter, sabi dito, ayon sa kasulatan or ayon sa Biblia, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Okay? Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Isa-isahin po natin mga sombreros ayon sa kasulatan, ayon sa Biblia. So the Bible says, ang lahat daw ng tao, tayo, including me, ay tulad ng damo. Okay? Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Okay? Ang kariktan mga sombreros o ang kaluwalhatian, ang kagandahang mga bagay o ang achievements natin sa buhay, yung mga natamo natin sa buhay ay kagaya daw ng isang bulaklak at ng isang damo. No? Sabi dito, ang damo ay nalalanta, which is very true, at kumukupas naman ang bulaklak. Okay? Imagine natin kung tayo po ang pinaka sought after or pinaka hinahangaan at pinakasikat at pinaka powerful, pinaka maganda or pinaka poging celebrity or tao ngayon, no, sa generation natin. And just like a flower, just like a grass, nalalanta, no? Ibig sabihin, kumukupas. Ang lahat po ng ating achievements, ang mukhang to, no? Yung mga mukha natin, lahat po yan ay kukupas. Lahat ay papangit, ang lahat po ay babalik doon sa tinatawag nating alabok or alikabok. Lahat po, no? Sabi dito, kumukupas naman ang bulaklak. Gaano man kaganda ang bulaklak, pansin natin 1 or 2 weeks or even days, lahat yan kukupas, lahat papangit, lahat malalanta, no? Lahat matutuyo at lahat mamamatay. Ang sabi dito, ngunit ang salita ng Panginoon, may kaisa-isang bagay dito sa mundo at maging sa langit, no, ang hindi kukupas, hindi malalanta, hindi mamamatay at hindi mapapawi, hindi mawawala. And that is the Word of God. And ang sabi po dito mga sombreros, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang ngunit mga sombreros represents hope, represents things na dapat nating asahan kahit na ang lahat ng bagay, ang lahat ng karangyaan, lahat ng kariktan, no, lahat ng kagandahan, lahat ng kasikatan, lahat ng kapangyarihan ay mapapawi at mawawala. Kukupas, no, presidents, famous celebrities, sought after personalities in the world will be gone. Pero ang salita ni Lord ay mananatili magpakailanman. Sabi niya dito, ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. So this is the Word of God. This is the gospel of God, the gospel of truth, freedom, peace, joy, and love, and hope, and every good gift na ibinabahagi sa inyo or sinishare sa inyo. Ang katanging-tanging bagay na hindi kukupas at hindi mawawala magpakailanman. Ang lahat ng ganda, kasi ang ganda ng bulaklak, no? Ang ganda, ang inaalagaan mo mga plants dyan, lahat yan mawawala, mamamatay. May time frame, kumbaga pa, merong deadline or may timeline ang bawat bagay. Ang bawat nilalang, ang bawat halaman, ang kahit na sino man, no? But there is one thing that is firm and that will never pass away kahit anong mangyari, even to the time of even to the end of time. And that is the Word of God na being preached, no, being shared to you mga sombreros. And we are blessed, we are thankful because may Diyos tayo na, alam mo yon, naglalahad at nagbabahagi parati ng pag-asa even in the time of crisis and pandemic, and even in the times of struggles and personal encounters natin sa ating mga buhay. Maraming mga bagay ang napakaganda ngayon, no? Trending, viral sa social media, viral sa kung anumang social media platforms. Maraming nagpa-follow, maraming nanonood, no? Maraming, kumbaga pa, they're influential para maka-affect at maka-destroy or maka-build up ng isang tao because they are influential. Pero ang pinaka natatanging hindi mawawala rin yan lahat mga sombreros. Let's keep the faith and the hope and the love mga sombreros sa katanging-tanging bagay na hindi mapapawi at mamatay at kukupas, and that is the Word of God that stands forever. Mag-ani ay bibig.
kinaiyak ma? Naiiyak kayo dahil mainit ma? Hindi ako naiyak, anak. Hindi. Dahil sa mainit. Naiiyak kayo dahil Hindi, Makati. hindi rin ako naiyak dahil sa Makati dito. Hindi rin. Alam ko na. Naiiyak kayo dahil maputik. O kasi dahil maputik. Hindi rin ako naiyak dahil sa maputik. Alam ko na. Umiiyak kayo dahil nasugatan kayo? Hindi rin ako umiyak dahil na sugatan. Hindi. Hindi rin. Hindi ako naiyak. Alam ko na. Naiiyak kayo dahil nahihirapan kayo. Mag-apas ng palay. Hindi ako umiiyak, anak, dahil sa mahirap maggapas ng palay. Hindi rin. Naiyak ako dahil sa presyo ng palay. 12 pesos, 15 pesos ang kilo ng palay. Tapos yung mga pataba, mga pesticide, ang mamahal. Doon ako naiyak. Sana ma. Sana, please. Pasalamat na lang tayo kay Lord. Kasi meron tayong inaani. At hindi tayo nakapag-utang ng financing o ng bili ng fertilizer. Diba kasi yung iba nga, diba, hirap na hirap sila. Salamat na lang tayo dahil meron tayong ani. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Opo. Siyempre ma. Ano ang point ka to? Siyempre ma. Good job ka ngayon, anak. Sweets lang. Medyo may laman din pala yung kukote mo, no? Tara, mag-ani Love you, tayo, Toto. ma. Oo. Magdapas na nga lang tayo ng palay. Mag-ani ay di biro, mag-ani ay di biro. Mag-ani ay di biro, maghapong nakayuko, maghapong nakatayo, maghapong nakatayo. Kaya ako dito ha? Ha? I'm representing local farmers ha? Hindi ako galit dito at nag-shout out. Ha? Ha? Nasaan ang hustisya? Ha? 12 pesos, 15 pesos, 17 pesos ang kilo ng palay pag binibenta namin ha? Ha? Pero pag bibili ng bigas, 48, 40 ang pinakamura. Ha? Nasaan ang hustisya? Ako hindi ako galit dito, nag-shout out ha? Ha? Nagmamakaawa kami dito ha? Nagmamakaawa ako at hindi ako nagrereklamo ha? Kasi kami ha? Pinagpala ng Diyos na sa awa ng Diyos ha? Wala kami mga utang sa financing sa aming mga palay ha? Yung iba ha? Hindi pa nakabayad ng utang sa financing nung nakarang cropping at ani. Ngayon, ay nagigil ako dito ha, ginigigil mga kapdo ka dito. Ha? Parang awa nyo na, hindi ako nagrereklamo at galit sa mga tao dito, mga ano ha, mga bibili at saka mga umaangkat ng palay ha. Kasi bakit maraming smuggler ha? Kasi marami ang mga palay at saka mga bigas na galing ibang bansa ha. Tapos ang local farmers sasabihan na support local farmers. Anong support local farmers? Kaya ang iba dito ha, binibinta na lang ang mga lupa kasi hindi na kaya ng financing ha. Naubos na ng utang kaya pag naprindan ang lupa dito at saka palayan ha, hindi na kayang tubusin kasi nalubog na sa utang dahil sa financing ha. Kaya ang ginagawa dito talagang lugmok na lugmok. I'm speaking in behalf of ano ha, mga suppress na mga tao dito at mga farmers ha, kasi mga local farmers dito kawawa talaga, nababahaan pa yung iba ha, nakakaiyak na lang talaga ang mga senaryo dito ha. Ako alam ko talaga nangyari dito ha. Alam ko talaga nangyari dito kasi dito ako ha. Naku. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagsasaka ng kuya ko ha. SKL lang ha. SKL lang dito. Huwag kayong ganyan ha, ginigigil yung abdo ko dito ha, real talk talaga ito ha. Hindi ako galit dito ha, nagpapakumbaba ako dito kasi kawawa ang mga local farmers natin ha. Tapos sabihin pa yung support local farmers, tapos ang mga imported na mga bigas dyan at saka mga ano ha. Number 1 talaga yung inaangkat dito sa China ha, based sa research ha, mag-research kayo ha. Mag-research kayo ha. Number 1 supplier ng bigas sa sa buong Asia dito ang China. Tapos ang mga Pinoy dito naghihirap na lalo nagkakandarahop na dahil sa walang anhin mo yan 12 pesos na 15 pesos na kilo ng bigas. Pag bumili ka ng palay ha, 40, 48, 50 ha. Oy, nagigigil ang mga abdo ko dito ha. Real talk talaga ito.
Hindi ako dito. Ay, naku. Ay, nagigil ako dito, ha. Nagigil ang mga mata ko dito na malalaki, ha. Huwag kayong ganyan. Ha, maawa naman kayo sa mga local farmers dito. Kung kayo nandito sa sitwasyon talaga na makita mo ang tunay na nangyayari, ha? Ha? Masabi mong nakapanlulumo talaga ang nangyayari dito sa mga local farmers. Ha? Hindi niyo ko madikturan dito kasi alam ko ang nangyayari dito sa mga farmers, ha? Kung pwede pa lang na magsigawan ang mga farmers dito na ang mamahal ng mga pesticide at saka mga pataba. Ha? Tapos ba nagbenta ng palay? Ay bakit kasi naalaw, ha? Marami ang mga smuggler. Mga smugglers din, ha? Yung mga sabi na nare-report na maraming nahuli mga smuggler, walang napapakulong, ha? Nasaan ang hustisya dito? Ha? Ako naawa lang talaga ako sa mga farmers dito, ha? Hindi ako galit dito, ha? Hindi ako galit dito. Pero sana maawa kayo sa mga tao dito, ha? Mga hustisya, ha? Kailangan ng hustisya, ha? God is righteous, ha? And God is God hates injustices, ha? Ay naku, si Lord lang talagang bahala, ha? Si Lord ang bahala sa inyo, ha? Isa lang masabi ko dito, I love you. Bye-bye. Love you. Kapag tumibok ang puso, wag na wag mong susundin ito. Kapag tumibok ang puso, wag na wag mong susundin ito. Kapag tumibok ang puso, wag na wag mong susundin ito. Kapag tumibok ang puso, wag na wag mong susundin ito. Pagkat ang ating puso ay tuso. Tuso ang ating puso. Ba't parang iba yung lyrics? Ay, sorry. Iba yung lyrics. Sorry. Sorry. Pero wag pong padaya sa puso, kasi mandaraya ang puso. Utak ang gamitin natin. Utak at pananampalataya. Trivia time mga sombreros. Ang palay ay may scientific name na Oryza sativa. Ang number 1 producer nito sa buong Asia ay ang bansang China. Dito naman sa atin sa Pilipinas, ang tinatawag na Rice Granary of the Philippines ay ang Nueva Ecija, kung kaya ang capital city nito ay tinawag nilang Palayan City in honor in connection sa kanilang product na palay kung saan sila kilala. Mga kasombreros, usapang pagkain. Since ang bigas ay ang staple food natin dito sa Pilipinas or pinakakaraniwang kinakain natin dito, ibig sabihin po sa lahat ng okasyon, sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay kinakain po siya. Equivalent ito sa Bible mga sombreros ay tinapay. Basahin po natin Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ito yung scenario na pinaalis ni Lord or ni God the Father ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin at pagpapahirap sa bansang Egypt. Okay? Nasa disyerto sila habang papunta sa promised land or lupang pangako. Sabi dito, tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni inyong mga ninuno. Ginawa niya ito o ginawa ni Lord ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh o ni Lord. And then, Old Testament po itong Deuteronomy mga sombreros. Ito po ay kinonfirm ni Jesus Christ sa New Testament. Basahin po natin Matthew chapter 4 verse 4. Sabi niya dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito mga sombreros, hindi siya literal na tinapay. So anything or any material food that we eat ay kinoconsider po ng Biblia na tinapay, no, pagkaing material. Himay-himayin po natin mga sombreros. Sabi dito, Deuteronomy chapter 8 verse 3, tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni inyong mga ninuno. Ang Diyos mga sombreros, ito pala yung tendency, no, na bakit tayo nagugutom. Gustong sabihin ni Lord na hindi lamang kayo sa material food nakadepende dapat, kundi sa bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Simplihan po natin mga sombreros, yung sasabi ni Lord na sa bawat salita na nagmumula sa kanyang bibig or sa bibig ni God the Father. Imagine mo pag hindi utusan ni God the Father na umaraw ngayon, di ba? Kami mga sombreros, in relation to that araw, sobrang napakahalaga po talaga ng araw.
maliban sa pag nagpapaani kami o nagpapaani yung mga farmers natin, ibibilad yan. So kung walang init, alam mo yon, masisira yung palay. Tulad nung sa amin, medyo nasira yung palay namin kasi walang gaanong init nung nakarang araw. Pero thank God kasi nakaya pa, no, kasi uminit na yung araw. Imagine po natin yung photosynthesis, yung process ng paggawa ng mga halaman at saka yung mga halaman ng pagkain. Hindi po mangyayari yon, walang tutubo at walang lalaking halaman kapag walang araw. Imagine po natin yon. Imagine po natin 2 taong walang araw, sige puro ulan. Or kahit na hindi ulan, walang init, no? Ang mangyayari, malalanta at mabubulok yung mga halaman. Walang kakainin ng tao. So that's one super powerful point na dapat nating isipin, na ang bawat hininga, ang bawat buhay natin na hindi dapat nakadepende lang sa pagkain. Hindi lang dapat, sabi dito, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay o sa pagkain material na kinakain natin, no? Whether ulam, whether yung rice, no, whether yung tinapay, whether yung cake, etc., etc. Ganon po mga sombreros. So that's one solid, powerful point mga sombreros, na kapag hindi niya inutusan ng araw na lumabas ka at magpa-araw, wala, nga tayo, no, mamamatay ang tao. Walang kakain, walang halaman, walang bigas kasi malalanta, mabubulok. So lahat po, it's useless. Pangalawa, ang hangin. So pag hindi inutusan ni Lord na wala, no, pag hindi lumabas sa bibig niya, magbigay ka ng hangin, wala, mamamatay ang tao. That's number 2 solid and valid point, na kapag wala, no, kapag hindi nagpalabas ng utos or ng word si Lord sa kanyang bibig, mamamatay ang tao. That is, ito po yung supporting points natin mga sombreros, na kapag dapat hindi nakadepende sa pagkain material lamang ang ating yes, tama na kumain tayo, pero hindi doon nakadepende, kundi sa bawat salitang nagmumula or sa bawat utos, sa bawat scripture na nagmumula sa bibig ni God the Father, no? Yung pagpapatubo, nasa Bible din kasi yon, na kahit magtanim ang tao, kung hindi i-allow ni Lord, no, hindi niya i-allow na tumubo at lumaki at mamunga ang mga halaman, hindi rin po mangyayari. Wala. So mamamatay tayo sa gutom, no? Kung kaya dito, tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Yung mana kasi mga sombreros, hindi nakakaalam, ito po yung pagkain nasa direkta mismo sa langit, no? Nagpapaulan siya ng pugo, nagpapaulan ng tinapay, kakaibang pagkain po siya galing sa langit. So ginawa niya ito upang ipanawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, tama, no, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Buko juice galing sa coconut or niyog, may scientific name na Cocos nocifera, tinatawag na the tree of life. Muli po, ito po si Kasombrero Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros, at see you sa next segment. Bye-bye!